Face-to-face classes sa Altavas, patuloy na kinansila ngayong araw dahil sa panibagong bomb threat. Isang estudyanteng tatawid na sana sa pedestrian lane sa istansya, muntik mahagip ng SUV. Nawawalang aklano na si Yang Yang, ligtas ng natagpuan. Pambubugbog sa estudyante sa Altavas, nag-viral, bullying, tinitingang posibleng ugat ng insidente. Mga kabuhayan ng mga residente ng Barangay Arcangel Balete, Aklan, ibibida sa programang Akanon Gidra. 2 suspect sa panloloob sa sari-sari store sa Barangay Puok nahuli na. Isang Philippine Hawk Eagle, ligtas na nasagip. LGU Balod Masbate, nagsagawa ng benchmarking activity sa Aklan Agri-Aqua. Dagdag pasahe hanggang 2 piso, inihiling ng ilang transport groups sa bansa. Magandang hapon, Provincial Aklan. Sa mga Kalibukable subscribers at mga klanin sa buong mundo, ito ang Kalibukable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibukable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang mabalitang aming nakalap ngayong araw July 22, 2026. Patuloy na kinansila ang face-to-face classes sa lahat ng paaralan sa Altavas ngayong araw Hulyo 22 dahil sa panibagong bomb threat. Nabulabog ang mga paaralan sa Altavas, Aklan matapos makatanggap ng bomb threat. LGU Altavas agad na nagsuspende ng klase. I have to decide to suspend nga roato niya klase sa reported about bomb threat para for the safety of the public nga tanando ato nga pumuyo ay puwat na sa katungdan nga specific place nga ginahambar na in general sa bilog nga Banwa at Altavas. Patuloy na kansilado ang face-to-face classes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa bayan ng Altavas ngayong Miyerkules, Hulyo 22, kasunod ng panibagong bomb threat na kumalat sa social media. Sa eksklusibong panayam ng Kalibukable News, kay Altavas Mayor Denny Rifol Sr., nakipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa mga kapulisan at mga paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang school personnel. Siyempre, nabato natin dahil nga mga bomb threat message, and then the LGU, sa opisina, nag-take action yagi kami, together with the Philippine National Police, kay Police Chief Palma, regarding this, kung ano himuon namon niya ang mga aksyon sa raya nga bomb threat. Dagdag pa ng alkalde, sa ilang taon niyang panunungkulan sa Altavas, ay ito ang kauna-unahang bomb threat na natanggap sa kanilang bayan. First time lang nga natabo iyara. First time nga may nagmalit sa Kalinungan at Banwang Altavas. Doon nag-meeting kami and then sa sitwasyon, and then after the meeting kami evaluation sa mga assessment kung ano namang move pag ubrahon yun himuon. And then I received more message sa mga parents, sa mga estudyante agkabuon kung ano ra ako niya ubrahon doon, ano mayor ato niya himuon, ano yung maubra. Siyempre nag-decide ako na after the meeting to suspend sa Ruklasi. Samantala, sinabi naman ni Police Lieutenant Abelardo Palma, hepe ng Altavas Municipal Police Station, kaagad nilang pinuntahan ng mga paaralan upang magsagawa ng seguridad at masiguro ang kaligtasan ng publiko. Subong presently, nangayo kita sang assistant sa duwa ka investigator sang Kalibo MPS nag-augment diri sa aton para nga magbulig sa aton investigator sa pag-identify, sa pag-locate, sa pag-trace sang sini nga nag-post. Tungod abi nga ang basis nga maayo lang kay na
screenshot dayon sa aton nga personnel. Ang aton nga ginhimo, tanan nga school aton gingkatuan, nagpakighinunanon kita sa mga principal, sa mga teachers, sa mga eskwelahan. Ginupod naton sila sa paglibot sa respective school premises ang schools nila, purposely nga i-verify naton kung may ara nga unusual things, baggage or something unusual sa ila. Pero mayo lang kay wala gid sang may mga unusual things kag baggage sa mga respective school. Patuloy namang tinutugis ng Altavas MPS ang nasa likod ng pagpapakalat ng naturang bomb threat habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon sa insidente. Paalala naman ng mga otoridad sa publiko na manatiling mapagmatsyag at agad na ipagbigay alam sa pulisya ang anumang kahina-hinalang impormasyon na maaaring magdulot ng panganib sa kaligtasan ng publiko. Gin-advise naton ang mga naga-duty nga barangay tanod sa mga eskwelahan nga maging proactive. Kung may mga unusual hindi kilala nga tawo, hindi papasudlon sa mga eskwelahan. Kay tanan nga eskwelahan may mga puro man enclosed na nakakudal tanan. Kag i-report sa aton diri sa police station kung may mga unusual nga personalities nga makita sa sa ila eskwelahan. Mula dito sa bayan ng Altavas, ako si Archie Briones at ito ang Kalibo Cable News. Batang estudyante, muntik nang mahagip ng isang SUV habang tumatawid sa pedestrian lane sa barangay Estancia, Kalibo. May detail sa balitang yan, si Jenny Rosales. Muntik nang mahagip ng isang SUV ang isang batang estudyante habang tumatawid dito sa pedestrian lane sa barangay Estancia, Kalibo. Bagamat walang nasaktan sa insidente, muling nananawagan ang publiko sa mga motorista na magdoble ingat lalo na sa mga pedestrian lane na malapit sa mga paaralan. Muntik nang mahagip ng isang SUV ang isang batang estudyante matapos itong tumawid sa pedestrian lane patungo sa kanyang paaralan sa barangay Estancia, Kalibo nitong Martes ng tanghali. Batay sa kuha ng CCTV, makikitang bahagyang nasakop ng SUV ang pedestrian lane at pansamantalang huminto. Dahil dito, inakalang ligtas ng tumawid ang bata. Ngunit habang nasa pedestrian lane na ang estudyante, muling umanong umabante ang SUV dahilan upang mapahinto at makaiwas ang bata. Hindi naman nasaktan ang estudyante sa insidente, ngunit labis itong nagulat at natakot. Samantala, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens ang CCTV footage. Maraming nagpahayag ng mga pangamba at iginiit na ang mga pedestrian lane, lalo na ang mga nasa paligid ng paaralan, ay dapat maging ligtas para sa mga mag-aaral. Dahil dito muling nananawagan ng publiko sa mga motorista na maghinay-hinay sa pagmamaneho at maging mas mapamatyag, lalo na sa mga lugar na dinaraanan ng mga estudyante. Mula dito sa Barangay Estancia sa bayan ng Kalibo, Jillian Rosales, Kalibo Cable News. Ligtas na natagpuan ang nawawalang aklanon na si Yeng Yeng. Nagpasalamat naman ang kanyang pamilya sa mga tumulong sa kanila. May detalye sa balitang yan, si Liza Rosales. Matapos ang ilang araw na pag-aalala at malawakang panawagan ng kanyang pamilya sa publiko, ligtas nang natagpuan ang nawawalang aklanon na si Jenry Irabon o mas kilala bilang Yeng Yeng. Ligtas nang natagpuan si Jenry Irabon o mas kilala bilang Yeng Yeng, ang 26 anyos na residente ng Barangay Tina, Makato, Aklan na ilang araw din hinanap ng kanyang pamilya. Nauna nang humingi ng tulong ang kanyang mga kaanak matapos silang mawalan ng komunikasyon sa kanya habang pauwi sana ng Aklan. Batay sa kanilang pahayag, huli nila itong nakausap nang bumiyahe sa kanyang barko mula Surigao patungong Cebu. Mula roon na inasahan pa sana siyang tutuloy sa Iloilo bago umuwi sa kanilang bayan, ngunit hindi na siya muling nakontak. Dahil dito, mabilis na kumalat sa social media ang panawagan ng pamilya na tulungan silang mahanap si Yeng Yeng. Sa kabutihang palad, natagpuan siyang ligtas. Nagpaabot naman ng taos-pusong pasasalamat ang pamilya sa lahat ng nakiisa sa paghahanap, nagbahagi ng kanilang panawagan at nagdasal para sa kanyang kaligtasan. Liza Rosales, Kalibo Cable News.
Bullying ang posibleng dahilan ng insidente ng pambubugbog sa estudyante sa Altavas na nag-viral sa social media. Sa ngayon ay nagkaharap na ang dalawang magkabilang panig sa barangay. Pambubuli ang itinuturong dahilan ng away ng magkaibigan na kapwa estudyante dito sa Altavas, Aklan. Nagharap na sa barangay ang dalawang babaeng estudyante na napag-alamang dating magkaibigan kasama ang kanilang mga magulang matapos mag-viral online ang kanilang pisikal na komprontasyon noong Lunes ng hapon sa barangay Linayasan, Altavas. Sa eksklusibong panayam ng Kalibo Cable News kay Police Lieutenant Abelardo Palma, Hepe ng Altavas Municipal Police Station, nagkaroon na ng pag-uusap at settlement sa unang pagharap ng dalawang panig sa barangay. Sa bullying sa Linayasan National High School, bali upod ang aton nga WCPD kag ang municipal social worker naton diri sa Altavas nag-proceed dito sa barangay Dalipdip wherein taga dira ang alleged nga suspect naton, ang 16 years old. May ara to dito nga pag inistoryahanay dito sa opisina sang barangay, assisted by the respective parents, guardian dito sa barangay. As of now, ara sila nagbalik sila sa opisina sang school principal sa Linayasan National High School. Dito sila subong istoryanay ang both parties. Batay sa inisyal na investigasyon, magkaklase at magkaibigan ang dalawang menor de edad. Nagsimula umano ang kanilang alitan sa mga pasaring sa social media na kalaunan ay nauwi sa pisikal na komprontasyon na ipatawag na rin ang dalawang estudyante sa kanilang paaralan para sa isang settlement. Subalit muli umanong nagkaroon ng tensyon sa labas ng paaralan. Patuloy naman ang assessment sa mga menor de edad na sangkot upang matukoy ang naangkop na disposisyon sa insidente. Gayunman, hinihintay pang pinal na desisyon ng isa sa mga nakakatandang kapatid ng biktima. Ang outcome sang ilang pag-istoryahan ay both parties, ang hambal sang parent sang victim naton nga ginahulat pa nila ang desisyon sang isa niya ka utod nga pabalik pa lang diri sa Altavas, but I don't know kung diin pa siya halin daw amo siya guro ang makadesisyon sang ila kung ano gid bala kung mapay sila kakaso or hindi, but na-identify naman kung sino na siya ang suspect kag nahibaluan naman ang mga sirkumstansya kung paano natabo ang ilang ang amo nga insidente tungod nga maskin ano man guro nga intervention ang gamit ang himuon sang school. Tungod nga may personal sila yang away, actually gin pa-reconcile na daw before sila sa level sang school, but ginbalik na nagliwat naman, nag-away naman sila liwat. So raton naton kung ano ang desisyon sang isa niya kautod nga amo daw to ang makadesisyon. Nagpaabot naman ang mensahe sa Altavas Mayor Danny Rifol Sr. sa mga kabataan, magulang at guro kaugnay ng insidente, partikular sa usapin ng bullying. Nananawagan ng alkalde sa mga kabataan na huwag mambuli dahil nakakasira ito sa ibang tao at sa komunidad. Napaabot siya na ako sa aton ng mga binatanon o mga inunga regarding that ay mag-isip-isipan kita nga di dapat natin ubrahol doon sa aton nga kapwa, naton nga tao ay doon na nakakasamad no, sa aton nga sa syudad, nakakasamad sa pamilya, pag sa tanan doon nga palibot nga rato nga banwa na maging malinong no, nga white mga ini-untoward incident sa mga bagay mga makaroon ay mga natabo nga ni ay masyado nga ano kami sa sitwasyon ba. Siyempre ako ang ron na hubaan ka ron, kundi iba mga tao ron, no? Nakubaan niya ako ka pangamuyo at sa mga Ginoo nga dapat hindi matabo iya sa Banwa at Altavas. Dingin ako niya na pangayo. RG Briones, Kalibo Cable News. Sa patuloy na pagbibigay-pugay sa mga lokal na industriya at masisipag na Aklanon, bibisitahin ng programang Akanon Gidra ang Barangay Arcangel sa bayan ng Balete kung saan itatampok ang ilan sa mga ipinagmamalaking kabuhayan at produkto ng komunidad. May detalye sa balitang yan, si Andy Narcer. Bilang pagkilala sa sipag, talento at pagkamalikhain ng mga residente ng Barangay Arcangel, Balete, Aklan, maghahatid ang programang Akanon Gidra ng isang espesyal na tampok ng mga natatanging kabuhayan
na nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng komunidad. Ibibida sa programa ang iba't ibang uri ng kabuhayan sa barangay, kabilang ang paggawa ng mga produktong yari sa nito, produksyon ng pawod, pagbebenta ng tuba, at pag-aalaga ng isda at iba pang likhang kamay na sumasalamin sa talento at kasipagan ng mga baletenon. Ipapakilala rin ang mga residenteng patuloy na nagtataguyod ng mga tradisyonal na kasanayan sa paggawa ng mga lokal na produkto na hindi lamang nagbibigay ng hanapbuhay sa kanilang mga pamilya, kundi nakakatulong din sa pagpapanatili ng kultura at pamana ng komunidad. Layunin ng programang Akanon Gidra na bigyang pansin ang mga kwento ng inspirasyon, pagtsatsaga at determinasyon ng mga residente habang mas naipakikilala ang mga produktong may pagmamalaki ng Barangay Arcangel sa mas malawak na madla. Sa pamamagitan ng mga ganitong tampok, inaasahang mas mahihikayat ang mga mamimili na tangkilikin ang mga lokal na produkto at suportahan ang mga maliliit na negosyante at manggagawang siyang puso ng komunidad. Abangan ang kanilang kwento, dito lamang yan sa Kalibo Cable TV Community Channel kung saan tampok ang mga kwento ng sipag, pag-asa at tagumpay ng mga aklanon. Andy Narce, Kalibo Cable News. Hay, natugaw mataro internet. Oh no! May deadline pa ako hinagahay. Katagamad Hindi nakagawa ng research dahil nawala ng internet. Magkalibo-cable na kasi. Nahuli na ang dalawang suspect na nanloob sa isang tindahan sa Barangay Puo, Kalibo. May detail sa balitang yan, si Nika Batista. Kulong ang dalawang suspect matapos manloob sa isang sari-sari store sa Barangay Puo, Kalibo nitong madaling araw ng Martes, Hulyo 21. Matatandaang nilooban ng suspect ang tindahan ng 68 anyos na may-ari kung saan nakuha nila ang 200 pesos na barya at ilang kaha ng sigarilyo. Naiwan din sa lugar ang 12 bote ng alak matapos tumakas sa likuran ng tindahan ng mga suspect. Pursigido namang magsampa ng kasong robbery ang may-ari ng naturang tindahan. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Isang Philippine Hawk Eagle, ligtas na nasagip mula sa tabing kalsada. May detail sa balitang yan, si Jerry Rosales. Ligtas na nasagip mula sa tabing kalsada sa bayan ng Bulusan, Sorsogon ang isang critical endangered na Philippine Hawk Eagle. Batay sa pagsusuri, napag-alaman na malnourished ito at may sugat sa bandang panga. Agad naman na nirehabilitate ang ibon sa Albay Park and Wildlife Rescue Center bago ibinalik sa natural habitat sa Bulusan, Sorsogon. Ang Philippine Hawk Eagle ay critical endangered ayon sa DENR Administrative Order No. 2019-09 na kung saan sa Pilipinas lamang ito makikita. Samantala, inihayag naman ng DENR na mahalaga ang agarang pag-uulat at pakikiisa ng publiko upang maprotektahan ang mga ligaw na hayop at mapanatili silang ligtas. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Nagsagawa ng benchmarking activity sa Aklan Agri Aqua ang mga delegado mula sa LGU Balod, Masbate. May detail sa balitang yan, si Nika Batista. Nagsagawa ang LGU Balud Masbate ng benchmarking of sustainable agri-facilities sa Aklan Agri Aqua Demonstration Farm and Training Center. Naglalayon itong palakasin ang agricultural development sa pamamagitan ng kolaborasyon, pagpapalitan ng kaalaman at pag-aplika sa inobasyon at sustainable farming practices. Sumailalim ang mga delegado sa extensive tour at iba't ibang pasilidad ng nasabing lugar. Ibinida rin sa mga delegado ang climate resilient agriculture, modern farming technologies at capacity building programs para sa mga magsasaka. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Dagdag pasahe hanggang 2 piso, hinihiling ng ilang transport group sa bansa. May detail sa balitang yan, si Jelena Rosales. Humihiling ang ilang transport groups na hanggang 2 pisong dagdag pasahe sa jeepney at nagbabantang magsasagawa ng nationwide transport strike kung hindi ito maaaprubahan. Ayon sa mga leader ng Manibela at ACTO, hindi na sapat ang kasalukuyang pasahe dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Nakatakda rin silang makipagpulong sa LTFRB upang talakayin ang kanilang kahilingan. Maaari silang magsagawa ng tigil pasada kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng langis. Samantala,
Samantala, inaasahan na aabot sa 100,000 drivers at operation nationwide ang inaasahang dadalo sa transport strike batay kay Manibela Chairperson Marval Buena. Juliana Rosales, Kalibo Cable News. At iyan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa iyong panonood. Ito sa RJ Briones at ito ang Kalibo Cable News.